What's up mga libag? What's up mga karayuman? Nandito naman po ako, Nyolo the Third. Magbibigay po sa inyo ng reaksyon sa pinakasikat na congressman ngayon. Maraming talagang paborito siya sa sobrang galing niya sa Quadcom, lalong-lalong na sa Quadcom. Si Jinky Luistro, na nakita po natin ito sa Batangas, pinuntahan natin to. Napakalupit po talaga ni Madam Congressman Jinky Luistro. Wala po akong masabi dyan. Ngayon panoorin po natin at bigyan reaksyon ang kanyang Mala Miriam Defensor Part 2. Ayan kasi tinutulad siya kay Miriam Defensor eh. Panoorin po natin at bigyan reaksyon. My legislative privilege during executive sessions, as we call it. One is congressional scrutiny. My judicial privilege, Two is congressional investigation. also known as deliberative privilege. Sa mundo ng politika, ang kasikatan at kontrobersya ay laging magkasunod. Ito ang kwento ni Jervil Jinky Reyes Luistro, isang abogada, politiko at ina na pumasok sa entablado ng politika, maging sa gitna rin ng mga maiinit na kontrobersya. Si Jinky Luistro ay isa sa mga kontrobersyal na pangalan sa mundo ng politika at batas. Ngunit bago ang kanyang pag-angat sa entablado ng serbisyo publiko, sino nga ba siya? Anong klaseng pamilya ang kanyang pinanggalingan? Sino ang mga taong naghubog sa kanyang pagkatao? Ipinanganak si Jinky Luistro noong ika-3 ng Oktubre 1975 sa bayan ng Mabini, Batangas sa isang payak na pamilya. Mahirap Isang lang. pamilyang malalim ang ugat sa edukasyon at Mahirap talaga, no? Lahat talaga ng nagtatagumpay, yung makikita mo galing sa hirap eh. serbisyo publiko. Hindi kagaya ng ibang politiko, hindi marangya ang kanyang kinagis ng buhay, ngunit puno ito ng disiplina at ambisyon. Ang kanyang mga magulang na sina Tatay Goring at Nanay Leonor ay nagbigay ng malalim na pagpapahalaga sa edukasyon ng kanilang mga anak. Bilang isang batang babae, pinalaki siya na may matinding pagpapahalaga sa sipag, tiyaga at karunungan. Ang kanyang mga magulang ang unang humubog sa kanyang pananaw sa buhay. Kabataan namin ay mayroon siyang kababaan ng loob, magaling na, kung tatawagin natin, Mga ropa niya, mga ano na rin eh. Mga ropa niya, naalala ko yung mga subscriber natin na mga matatanda at uugod-ugod ah. I love you. Mga iniingatan nating matatanda at ugod-ugod. Ang ating mga GRO, Gurang Rayuma Organization. magaling na leader, magaling na kalaro, at may kababaang loob. Napakabait na bata niyan. Kung masasabi ko, siya ay palaging kasama ng kanyang mga pinsan, nakikipaglaro. Sila isama-sama, nanonood ng TV, natawid sa mga ilog, napunta sa tabing dagat, naliligo. Noong panahon yun ay wala pang karsada, lubak-lubak pa aming karsada. Siya po ay napunta dito sa mga tatay at nanonood po ng TV. Siya po ay sa playa na daan, may wawa pa po dong dinadaanan siya para lang po makapanood ng TV. Basta siya ay magpakagaling at siya ay harin naway magtagumpay sa kanyang hangarin sa buhay. Bilang isang mag-aaral, ipinakita na ni Jinky ang kanyang husay at sipag sa murang edad pa lamang. Hindi lamang siya aktibo sa mga akademikong gawain, kundi naging bahagi rin siya ng iba't ibang organisasyon sa paaralan. Kilala siya sa pagiging responsable at maagap sa kanyang mga tungkulin. Siya ay nagtapos ng cum laude sa kursong accounting sa University of Batangas at kalaunan ay naging scholar ng Lyceum of Batangas College of Law, kung saan siya rin ay nagtapos ng cum laude bilang abogada. Sa kanyang murang edad, ipinakita na niya ang kanyang husay at talino sa larangang legal. Kasabay ng kanyang pag-aaral ng batas, nagsilbi rin siyang professor sa Lyceum at naging executive assistant ni dating DOJ Secretary Hernando Nani Perez. Dati sikat na sikat yan si Nani Perez eh.
No? Sikat na sikat dati yan. Nagtagal, siya ay naging State Counsel ng Department of Justice, isang patunay sa kanyang dedikasyon sa batas at serbisyo publiko. Sa taong 2022, si Jinky ay sumabak sa mas mataas na antas ng politika. Tumakbo siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas, kung saan bitbit ang suporta ng kanyang asawa at mga taga-suporta, naging matunog ang kanyang pangalan. Nanalo siya laban sa mabibigat na katunggali, sina Doktora Reyna Abu at Attorney Nicasio Nick Conti. Pagkatapos ng halalan, lumipat siya sa Lakas CMD upang masiguro ang kanyang posisyon sa Kongreso. Bilang kongresista, hindi niya binigo ang kanyang distrito. Aktibo siyang nagsulong ng mga batas upang mapabuti ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang principal authored bills ay nasa 264. Kabilang dito ang pagbuo ng Mabini Community Hospital bilang isang Level 1 Tourism and Specialty Hospital at ang pagbibigay ng Universal Educational Assistance sa mga mag-aaral mula senior high school hanggang kolehiyo. Ang kanya namang co-authored bills ay nasa 100. Ilan sa kanyang principal authored bills ang mga sumusunod. Sa gitna ng mga congressional hearings ukol sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators, siya ay naging isa sa mga pinakamatapang na tumatanong tungkol sa posibleng korupsyon at iligal na gawain sa likod ng industriya. Isa sa pinakamatinding kinumpronta ni Jinky ay si Alice Guo na may kaugnayan sa mga POGO operators na nasangkot sa human trafficking at money laundering. Binalik ni Jinky ang spotlight kay Guo nang ipakita ang isang larawan mula sa Chinese passport na tila nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa harap ng mga matitinding tanong, napilitang i-invoke ni Guo ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the Nakakamiss na si Baby Alice I miss you, baby. Miss you. court. I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. Sorry po. Isa sa kanyang binusisi ay ang legal na koneksyon ni Attorney Harry Roque Nasaan na kaya ito si Baklita? sa isang POGO operator, ang Lucky South 99, at ang posibleng relasyon nito sa isang biglaang yaman. Dahil dito, iniutos ang show cause order upang ipaliwanag ni Roque ang kanyang financial dealings. Sa kasalukuyan, si Attorney Harry Roque ay nahaharap sa issue ng disbarment. By the position of trust and confidence, it means that the moment the president lost the trust and confidence to the person, he can anytime terminate this official. I was appointed to a position with the rank of cabinet member. I would assume that if ever there will be erroneous decisions on the part of the president, Attorney Harry Roque will be calling the attention and correcting or perhaps stopping the president from pursuing such erroneous action. Will the resource speaker agree to this? I could only speak for the president. I could not actually countermand him. I could not correct him. He is my principal. Pagka ho ba may maling desisyon ang presidente, will you not volunteer your legal expertise to correct the president? I will not volunteer, Your Honor. When the president issued EO number 13, providing for the term online gaming for the very first time, don't you Yan ang malala eh. Yung EO number 13, yung sa Pogo. At hindi talaga si Digong eh. think, Attorney Roque, that the president legislated? I'm not very familiar with Executive Order number 13. In fact, my only knowledge of Executive Order number 13 was in the last hearing when former Chair Domingo said that President Duterte regulated online gambling, no, through Executive Order number 13. But I am unable
to give an opinion now, not being thoroughly familiar with the EO as well as the underpinnings behind the issuance of Executive Order number 13. I'm so sorry, Your Honor, it's not within my field of expertise. The principle of separation of powers refers to the constitutional demarcation of the three fundamental powers of the government. In the celebrated words of Justice Laurel in Angara versus Electoral Commission, it means that the Constitution has blocked out, with deft strokes and in bold lines, allotment of power to the executive, the legislative, and the judicial departments of the government. Galing talaga niya, no? Grabe, no? Yung pag-deliver niya ng speech, paghalungkal niya, paghalukay sa mga issue, direkta eh. Tapos hindi mo alam, napapaamin ka na eh. Ganun niya lansihin yung mga nagsisinungaling eh. Tatlong branches ng gobyerno, tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, and judicial. Bawat isa may privilege. Executive, may executive privilege. Legislative, may legislative privilege during executive sessions as we call it. Judicial, may judicial privilege. Isa sa mga naging sanhi ng pagsubok sa pangalan ni Jinky ay ang kanyang asawa. Si Noel Beatrix Luistro ay nagsilbi bilang mayor ng bayan ng Mabini sa lalawigan ng Batangas, rehiyon ng Calabarzon mula 2016 hanggang 2022. Siya ay nasangkot sa kasong panggagahasa. Ayon sa ulat, si Jinky umano'y itinago ang kanyang asawa upang makaiwas sa Kaya nakausap namin yan, yung asawa niya, wala daw talaga. Miski nung wala daw pong umaaten. Talagang tinanim lang. Kaaresto. Ito ay kinwestiyon naman ng kanyang mga kalaban sa politika dahil ang gawaing ito di umano ay harboring a criminal at labag sa batas. Ang kasong ito ay naging mabigat na pagsubok sa kanilang pamilya dahil sa labis na epekto nito maging sa kanilang anak. Ang kasong rape ni Noel Beatrix Luistro ay na-dismiss sa korte. Ayon kay Jinky, ang kasong ito di umano ay fabricated at ang complainant ay non-existent. Tama. Wala daw po pumunta. Nakausap namin yung staff niya, yung mayor mismo, si congresswoman. Kinuwento niya, wala daw. Non-existent. Walang pupunta sa mga hearing. Dismiss. Sa kabila ng mga iskandalong bumalot sa kanilang pamilya, si Jinky ay nananatiling matatag. Bilang isang abogada, politiko at ina, ipinakita niya ang kanyang determinasyon na itaguyod ang mga batas na magbibigay ng pagbabago sa kanyang distrito. Hanggang saan kaya ang kanyang kakayahang malampasan ang mga bagyo ng kontrobersya? Ito ang kwento ni Jervil Jinky Reyes Luistro, abogada, mambabatas at ina sa harap ng hamon ng kapangyarihan, intriga at batas. Ayan po ang ating pinakamagaling number 1 congressman ngayon, Jinky Luistro, no? Sobrang sikat. Sa sobrang sikat niya, sinisiraan na siya ng mga DD shit. Congratulations sa inyo, Congressman Jinky Luistro. Pagpatuloy niya lang po ang pagtatanggol sa mga naapi at pagkampi sa katotohanan. Ayan po, sana po nagustuhan niyo ang ating reaksyon dito po kay Congresswoman Jinky Luistro ng Mabini, Batangas na Malamiriam Defensor, Santiago. Palike and subscribe na lang po mga libag, mga karayuma, abangeros at mahal na mahal nating Dabarkads. Ako na naman po ito, Nyolo the Third. Maraming salamat po.